Pag-uwi mo galing school, may natira kang baon, 2 piso. Agad mo yung hinulog sa alkansya mo, nagawa sa bote ng pulbos. Sabi mo, titipirin mo yung mga baon mo, mag-iipon ka para may pambili ka ng kung ano-ano. Kinabukasan, bago ka pumasok, naghulog ka ulit ng 2 piso sa alkansya mo para di mo na magastos. Pag-uwi mo ng hapon, naisipan mong bumili ng chichirya. Gusto mong kumain ng pompoms. Kaya dumiretso ka sa alkansya mo para sungkitin ulit yung 2 pisong hinulog mo ng umaga. Sabi mo, medyo marami-rami naman na yung laman, okay lang kung babawasan mo. Medyo bumibigat na yung alkansya mo. Yun nga lang, hindi mo siya mapuno-puno. Kasi kada uhulugan mo yun, ilang araw lang din, sumusungkit ka pambili ng kung ano-ano. Tapos isang araw, naisip mo na buksan na yung alkansya mo. Hindi mo napupunuin yun. Excited ka na makita kung magkano yung naipon mo. Pagbukas mo dun sa alkansya at pagbilang mo ng mga pera mo, umabot ng 50 pesos. Dali-dali ka nagpunta sa mama mo para ipagyabang at ipapalit na rin yung pera mo para maging buo. Sabi naman ng mama mo, itatago niya na lang daw muna para hindi mo magastos. At dahil wala ka pa namang paggagamitan, pumayag ka. Kalipas ng ilang araw, hiningi mo na sa mama mo yung pera mo kasi may gusto kang bilhin. Pero ang sabi niya, hihiramin niya daw muna. Babalik niya rin daw sa isang araw. Hanggang sa lumipas na rin yung maraming araw, hindi ka na mapakali. Kinulit mo na yung nanay mo. Dahil nakulitan na nga sa'yo yung nanay mo, imbis na bayaran ka, nagalit pa siya sa'yo. Sabi niya, bakit mo daw siya sinisingil sa utang niya? E paano kung ikaw naman daw yung singilin niya sa lahat ng nagastos mula nung bata ka pa? Wala kang nagawa, kaya hinayaan mo na lang yung pera mo sa kanya. Nung bata tayo, pag nakakadinig tayo ng mga ganong salita, nasasaktan tayo at naiinis. Pero ngayon, pag naaalala mo, natatawa ka na lang. Totoo naman eh. Hindi magkakautang sa atin ng mga magulang natin. Ang buhay natin, utang natin sa kanila, hindi sila naniningil, pero sinusuklian ka pa.